Magandang araw sa inyo, mga lolo at lola at sa lahat ng ating minamahal na senior citizens. Ako po ang inyong lingkod, si Dr. Miguel Santos, isang doktor na nakatuon sa pag-aalaga ng kalusugan ng mga nakatatanda. Isang malaking karangalan para sa akin na makasama kayo ngayon upang magbahagi ng kaalaman na makakatulong sa ating lahat. Pinakamahuhusay na prutas para maiwasan ang atake sa puso, ang top 7. Alam nyo ba na ang mga cardiovascular disease o sakit sa puso at ugat ang pangunahing sanhi ng pagkamatay sa buong mundo? Tinatayang 79 milyong buhay ang nawawala kada taon dahil dito. Kadalasan, hindi natin namamalayan na mayroon na pala tayong mga kondisyon tulad ng alta presyon at mataas na kolesterol hanggang sa humantong ito sa isang malubhang sitwasyon. Kaya naman napakahalaga na magsimula tayo sa mga hakbang para makaiwas habang maaga pa. Ang magandang balita ay sagana ang kalikasan sa mga prutas na mayaman sa nutrisyon na maaaring magpalakas ng ating puso. Ang pagsasama ng 7 prutas na ito sa ating pang-araw-araw na pagkain ay maaaring makapagpabuti ng malaki sa kalusugan ng ating puso. Una, alamin natin ang tungkol sa abokado. Sa mundo ng masusustansyang pagkain para sa puso, ang abokado ay tunay na kampeon. Nag-aalok ito ng masarap na lasa at mga benepisyong pangpuso. Ang berdeng prutas na ito na may ninamnam na laman ay hindi lang masarap, isa rin itong powerhouse ng mga sustansya na nagtutulungan upang suportahan ang kalusugan ng puso. Ang sikreto ng abokado ay nasa aman nitong monounsaturated fats, partikular na ang oleic acid. Ang mga healthy fats na ito ay kilala sa kanilang kakayahang magpababa ng bad cholesterol o low-density lipoprotein LDL habang pinapataas naman ang good cholesterol o high-density lipoprotein HDL. Ang ganitong pagbalanse ng cholesterol ay mahalaga upang mabawasan ang panganib ng coronary heart disease. Isang malawakang pag-aaral ang nagpakita na ang mga taong kumakain ng hindi bababa sa 2 serving ng abokado kada linggo ay may 20% na mas mababang panganib sa sakit sa puso kumpara sa mga hindi kumakain nito. Bukod sa healthy fats, ang abokado ay mayaman din sa potassium, isang mahalagang mineral na tumutulong sa pagkontrol ng presyon ng dugo. Ang sapat na potassium ay lumalaban sa epekto ng sodium na nagpapataas ng presyon. Ang pagkain ng mga pagkaing mayaman sa potassium tulad ng abokado ay isang magandang paraan para pangalagaan ang ating puso. Ang fiber ay isa pa sa mga yaman ng abokado. Sa halos 6 hanggang 7 gramo ng fiber sa kalahating prutas, malaki ang naitutulong nito sa ating pang-araw-araw na pangangailangan sa fiber. Ang fiber ay tumutulong magpababa ng kolesterol, magbigay ng pakiramdam ng kabusugan at suportahan ang malusog na panunaw. Lahat ng ito ay nakakatulong para mabawasan ang panganib sa sakit sa puso. Puno rin ang abokado ng mga antioxidant tulad ng vitamin C at E at mga carotenoid tulad ng lutein at zeaxanthin. Ang mga ito ay lumalaban sa oxidative stress at pamamaga na parehong sanhi ng mga sakit sa puso. Ang regular na pagkain ng abokado ay nagpapatibay sa depensa ng ating katawan. Madali ring isama ang abokado sa ating mga pagkain. Maaari itong ipalaman sa tinapay, ihalo sa smoothies o isama sa mga salad.
Pangalawa, ang mansanas. Ang mansanas ay matagal ng simbolo ng kalusugan. Sabi nga sa kasabihan, an apple a day keeps the doctor away. Nag-aalok ang simpleng prutas na ito ng napakaraming sustansya na sumusuporta sa kalusugan ng ating puso. Ang pinakabuod ng benepisyo ng mansanas ay angaman nitong soluble fiber partikular na ang pectin. Ang uri ng fiber na ito ay kumakapit sa bad cholesterol, LDL, sa ating digestive system at tinutulungan itong mailabas sa katawan. Ang regular na pagkain ng mansanas ay naiugnay sa pagbaba ng LDL cholesterol na nagpapababa ng panganib ng atherosclerosis at sakit sa puso. Isang pagsusuri ang nagpakita na ang pagkain ng isang katamtamang laking mansanas araw-araw ay maaaring magpababa ng presyon ng dugo, kolesterol at pamamaga. Bukod sa fiber, mayaman din ang mansanas sa mga polyphenol. Sinasabi ng mga pag-aaral na ang mga polyphenol sa mansanas ay pumipigil sa oxidation ng LDL cholesterol, isang mahalagang hakbang upang maiwasan ang pagbuo ng plaque sa loob ng mga ugat. Ang quercetin, isang flavonoid na sagana sa mansanas, ay nagpakita ng mga epektong anti-inflammatory at anti-hypertensive. Naglalaman din ang mansanas ng sapat na potassium na tumutulong magpa-relax ng mga pader ng ating blood vessels. Ang pagkain ng mansanas ay nakakatulong din sa pamamahala ng timbang, isang mahalagang aspeto ng kalusugan ng puso. Ang kombinasyon ng fiber at tubig sa mansanas ay nagbibigay ng pakiramdam ng kabusugan na nakakabawas sa kabuuang calorie na ating nakokonsumo. Madaling isama ang mansanas sa iba't ibang pagkain, kainin man itong sariwa, niluto o isinama sa mga salad at cereal. Pangatlo, ang mga berries. Sa makulay na mundo ng mga prutas, ang mga berries tulad ng strawberries, blueberries, raspberries at blackberries ay mga makapangyarihang kakampi para sa kalusugan ng puso. Ang mga ito ay mababa sa calories ngunit siksik sa mahahalagang sustansya. Mayaman sila sa dietary fiber, vitamin C, vitamin K at iba't ibang antioxidants, lalo na ang anthocyanins. Ito ang nagbibigay kulay sa kanila at nag-aalok ng maraming benepisyo sa kalusugan. Ang mataas na fiber content ay tumutulong magpababa ng kolesterol, habang ang vitamin C at K ay sumusuporta sa tibay ng ating mga ugat at tamang pamumuo ng dugo. Ang anthocyanins na matatagpuan sa berries ay malalakas na antioxidant na lumalaban sa oxidative stress. Binabawasan nito ang pamamaga, pinabababa ang presyo ng dugo at pinapabuti ang paggana ng mga ugat. Ipinakita sa mga pag-aaral na ang regular na pagkonsumo ng berries na mayaman sa anthocyanin ay nagdudulot ng malaking pagbuti sa paninigas ng mga ugat at sa regulasyon ng presyon ng dugo. Ang mataas na antas ng bad cholesterol, LDL, ay isang kilalang panganib sa sakit sa puso. Nakakatulong ang berries na pababain ang LDL habang pinapataas ang good cholesterol, HDL. Ang endothelium, ang manipis na balot ng ating puso at mga ugat, ay mahalaga para sa kalusugan ng ating vascular system. Ipinapakita ng mga pananaliksik na ang pagkain ng berries ay nagpapabuti sa endothelial function na nagpapaganda ng daloy ng dugo. Layunin na magkaroon ng hindi bababa sa 3 serving ng berries
bawat linggo para sa pinakamainam na benepisyo sa puso. Pang-apat ang kiwi. Ang isang pirasong kiwi ay nagbibigay ng halos 70% hanggang 85% ng pang-araw-araw na pangangailangan ng isang matanda sa vitamin C. Mayroon din itong vitamin E, vitamin K, potassium, at dietary fiber. Ang mga sangkap na ito ay nagtutulungan upang suportahan ang iba't ibang tungkulin ng katawan, lalo na ang mga may kaugnayan sa kalusugan ng puso. Isa sa mga kahangahangang benepisyo ng kiwi ay ang potensyal nitong pamahalaan ang presyon ng dugo. Natuklasan sa isang pag-aaral sa Oslo University Hospital na ang mga kalahok na kumain ng 3 kiwi araw-araw ay nakaranas ng kapansin-pansing pagbaba ng presyon ng dugo kumpara sa mga kumain ng mansanas araw-araw. Ito ay dahil sa antioxidant na lutein na matatagpuan sa kiwi. Bukod dito, ipinakita rin na ang kiwi ay nagpapabuti ng lipid profiles. Ang regular na pagkonsumo nito ay nauugnay sa pagtaas ng good cholesterol, HDL, at pagbaba ng triglycerides. Mahalaga ang mga pagbabagong ito dahil ang mataas na triglycerides at mababang HDL ay mga panganib sa sakit sa puso. Ang gaman nitong antioxidant, kabilang ang vitamin C at E, ay may mahalagang papel sa paglaban sa oxidative stress. Maaari ring maimpluwensyahan ng kiwi ang platelet activity na mahalaga para mapanatili ang tamang daloy ng dugo at maiwasan ang mga kondisyon na may kaugnayan sa pamumuo ng dugo. Ipinapahiwatig ng pananaliksik na ang pagkain ng 2 hanggang 3 kiwi araw-araw ay maaaring mabawasan ang platelet aggregation. Panglima ang pera pear. Ang mga peras ay hindi lamang masarap at makatas, kundi puno rin ng mga benepisyo para sa kalusugan ng iyong puso. Ang isang katamtamang laki ng peras ay may halos 101 calories at naglalaman ng 20 gramo ng carbohydrates kasama ang sapat na dietary fiber na nasa 4 na gramo. Mayaman din ang peras sa mahahalagang mineral tulad ng potassium at magnesium na tumutulong na panatilihing maayos ang takbo ng iyong puso. Puno ito ng mga antioxidant tulad ng vitamin C at flavonoid na tumutulong labanan ang pinsalang dulot ng stress sa katawan na maaaring humantong sa mga problema sa puso. Ang isang uri ng flavonoid na matatagpuan sa peras na tinatawag catechin ay matatagpuan din sa mga pagkaing tulad ng mansanas at kakao. Ang mga catechin na ito ay maaaring makatulong na mapabuti ang kalusugan ng iyong mga daluyan ng dugo at mapababa ang presyon ng dugo. Ang peras ay may isang uri ng fiber na tumutulong alisin ang bad cholesterol, LDL, sa iyong katawan. Mahalaga ito dahil ang mataas na antas ng masamang kolesterol ay maaaring magdulot ng mga problema sa iyong mga ugat. Bukod pa rito, ang fiber sa peras ay tumutulong na panatilihing matatag ang antas ng asukal sa dugo na maaaring makatulong sa mga taong may diabetes, isang kondisyon na maaaring magpataas ng panganib ng sakit sa puso. Ang pagpapanatili ng malusog na timbang ay mahalaga para sa isang malusog na puso at makakatulong dito ang peras. Marami itong fiber at tubig na nagpaparamdam sa iyo na busog ka. Makakatulong ito na mas kaunti ang iyong kainin. Upang makuha ang pinakamaraming benepisyo, pinakamahusay na kainin
ang peras na kasama ang balat dahil doon matatagpuan ang maraming fiber at magagandang sustansya. Pang-anim ang papaya. Ang papaya ay isang kamangha-manghang prutas para sa kalusugan ng puso dahil sa aman nitong mga nutrisyon. Isang maliit na papaya lamang ay nagbibigay na ng higit pa sa pang-araw-araw na inirerekomendang dami ng vitamin C na mainam para sa iyong immune system at nakakatulong na panatilihing malusog ang iyong mga daluyan ng dugo. Mataas din ito sa potassium, isang mineral na maaaring makatulong sa pagkontrol ng presyon ng dugo at pagbalanse ng sodium sa iyong katawan. Bukod pa rito, naglalaman ang papaya ng sapat na fiber na nakakatulong sa pagpapababa ng antas ng bad cholesterol. Ang soluble fiber na ito ay tumutulong na alisin ang kolesterol sa iyong katawan bago pa ito magdulot ng anumang problema. Dagdag pa, ang papaya ay puno ng mga antioxidant tulad ng beta-carotene at lycopene na nagpoprotekta sa iyong mga selula mula sa pinsala at nagbabawas ng pamamaga. Nakakatuwang malaman na may mga pag-aaral na nagpakita na ang mga taong kumukonsumo ng fermented papaya products ay nakaranas ng kapansin-pansing pagbuti sa mga palatandaan ng oxidative stress. May potensyal din ang papaya na mapabuti ang balanse ng iyong kolesterol. Ipinakita sa pananaliksik sa fermented papaya ang mga positibong pagbabago sa antas ng kolesterol, kabilang ang pagbaba ng nakakapinsalang LDL cholesterol at pagtaas ng kapaki-pakinabang na HDL cholesterol. Ang balanseng ito ay susi sa pagpapanatiling malusog ng iyong mga ugat at pag-iwas sa mga problema sa puso. Madaling isama ang papaya sa iyong mga pagkain, ihalo man ito sa smoothies, isama sa mga salad, o simpleng kainin ng sariwa. Ang matamis at tropikal na lasa nito ay hindi lamang masarap, ito ay mabuti rin para sa iyong puso. Pampito, ang bayabas guava. Ang komunidad ng mga siyentipiko ay nagtuon ng pansin sa bayabas dahil sa potensyal nitong mga benepisyong pangpuso. Maraming pag-aaral ang nagpapatunay sa mga pahayag tungkol sa kalusugan ng puso na nauugnay sa prutas na ito. Ipinapahiwatig ng pananaliksik na ang bayabas ay maaaring makabuluhang magpababa ng presyon ng dugo at mga antas ng kolesterol, dalawang pangunahing panganib sa sakit sa puso. Ipinakita sa isang makabuluhang pag-aaral na ang mga individual na kumakain ng bayabas araw-araw bago kumain ay nagpakita ng malaking pagbuti sa kanilang mga antas ng kolesterol at presyon ng dugo. Binigyang diin ng pag-aaral na ito kung paano humantong ang pagkonsumo ng bayabas sa isang kapansin-pansing pagbaba sa parehong systolic at diastolic na presyo ng dugo na nagpapabuti sa pangkalahatang kalusugan ng puso. Bukod dito, nakaranas din sila ng pagbaba sa antas ng LDL cholesterol habang pinapanatili ang malusog na antas ng HDL. Kung ihahambing sa mansanas o dalandan, naglalaman ang bayabas ng mas mataas na antas ng parehong soluble fiber at vitamin C na nag-aalok ng mas malaking proteksyon laban sa sakit sa puso. Bukod pa rito, ang gaman nitong potassium ay maihahalin tulad sa saging na kilala rin sa mga benepisyo nito sa puso.
Ginagawa nitong hindi lamang isang alternatibo ang bayabas, kundi isang mas mahusay na pagpipilian para sa mga naghahanap na mapabuti ang kalusugan ng kanilang puso sa pamamagitan ng pagkain. Madali at masarap isama ang bayabas sa pang-araw-araw na pagkain. Puwede itong kainin ng sariwa, ihalo sa smoothie o isama sa fruit salad. Konklusyon at mahalagang aral. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa 7 prutas na makakatulong maiwasan ang atake sa puso, tandaan po natin na ang pagsasama ng mga likas na yamang ito sa ating pagkain ay hindi lang pagdaragdag ng sarap at kulay. Ito ay isang makapangyarihang pagpili para sa kalusugan ng ating puso. Ang bawat prutas na ating tinalakay ay may kanya-kanyang sustansya at antioxidants. Ngunit ang tunay na mahika ay nasa pagkakaroon ng iba-iba at balanseng pagkain na kinabibilangan ng lahat ng ito. Ang mahalagang aral po dito, mga minamahal kong senior, ay ito na sa ating mga kamay ang kapangyarihan na alagaan ang ating sarili. Bawat kagat ng masustansyang prutas ay isang gawa ng pagmamahal para sa ating sariling katawan at para sa buhay na ipinagkaloob sa atin. Huwag nating hintayin na may maramdaman pa tayo bago kumilos. Simulan natin ngayon ang pagbuo ng isang mas malusog at mas masiglang buhay. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Naway ang inyong kalusugan ay maging kasing tamis at kasing sigla ng mga prutas na ating pinag-usapan. Kung nakatulong po sa inyo ang impormasyong ito, sana po ay pindutin ninyo ang like button. Malaking tulong po ito para makapagbahagi pa kami ng mahahalagang kaalaman. Mag-iwan din po kayo ng komento sa ibaba. Ibahagi ang inyong mga saloobin tanong o kung anong paksa pa ang gusto ninyong talakayin natin. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya para mas marami pa tayong matulungan. Manatiling malusog at magkita-kita po tayo sa susunod